Game. We are Group 4 and we will present our system indicators. So, next slide. So, ang objective po ng website namin is to simplify complex trip planning into a smooth, easy, and enjoyable experience for users. Sa creators po, nag-offer po kami ng market-exclusive high-quality tour packages para sa lahat na about sa Japan. Na meron din po itong comprehensive and transparent details regarding sa travel plans po. Next. For our project scope naman, yung creators po ay binigyan po namin siya ng essential tools needed for a travel agency. Katulad po ng dynamic tour catalog, search and filter tools, user management, and a secure payment and booking system. Tapos naman po, yung boundaries naman po ng system na to is instead po na custom booking po siya, ang ino-offer lang po namin is predetermined packages. Okay, next. Okay, so proceed naman po tayo sa planning materials, no? Meron po kaming tatlong planning materials, no? First is yung site map, second yung storyboard, and last the wireframe. Dito po sa site map, basically ito po yung blueprint ng website namin na nagpapakita kung paano naka-organize ang mga pages at kung paano mag-navigate ang users, no? Um, Naka-design siya for clear hierarchy between public content and private users areas. Includes dito yung landing page for discovery, packaging listing for selections, and private customer dashboard for managing personal travel, schedules, and support tickets. So, next page. Ayan. So, dito naman po sa aming storyboard, ito po is nag-show siya for our step-by-step journey ng aming website, no? Specifically, kung paano nagbubok ng trip ang isang user mula sa start hanggang confirmation, no? Um, is anin ko yung mga step by step, no? So, dito po sa first step natin, no? Kapag gusto ng user mag-book ng trip, kailangan muna niyang mag-login or mag-create ng account. Makikita ito yon sa header navigation kung saan mag-login option, no? Step 2, kapag kinilik na ng ang login, lalabas ang login register. Tas magpa-pop up siya sa modal. Dito, pwedeng mag-login using credential or social login tulad ng Google or Facebook. Once you've successfully ang login and registration, pwede na pong mag-proceed ang user sa next step. And then the step 3, after the login, pwede na pong mag-browse ang user sa packages section. Makikita niya ang list of available packages at pipili ng preferred trip bago mag-proceed sa booking. And for step 4, kapag napili na ang package, pupunta na ang user sa trip overview pages, which is a separate page from the package list. Dito makikita ang booking details at may option na confirm booking para makapagpatuloy sa purchase or yung pagbayad. Step 5, after clicking the booking, lalabas ang checkout summary modal. Ipapakita nito ang order summary at yung available payment option tulad nung sa PayPal at debit or yung credit card. And then step 3, once na successful na ang pag-booking, makita ito ng user sa account dashboard. Specifically sa may booking section. Dito pwede niyang makita ang pending or approval bookings as well as the other account options like setting and logout. And para naman po sa aming Warframe, para po dito sa aming Warframe, basically, nagli-layout siya ng mga structure ng bawat page ng website namin bago pa lang lagyan ng aming yung final design at colors and also the images. No? And yan po yung aming example design, no? And proceed naman po sa next page. Ayan, no? Moving forward naman sa aming layout and composition principles, no?
Ang curators po namin ay ayun, gumamit siya ng 8 columns grid system para ma-maintain ang structural consistency sa buong platform, no? Nag-a-apply kami ng equal margins at uniform sizing sa aming packages. Magkakaroon ng minimal or organized na layout habang nakafocus pa rin ito ng attention sa user sa content without overwhelming them, no? From our technical perspective, na gumamit po kami ng Bootstrap Flexbox based grid system, no? Yung raw and cool. Ayun, para mas puro responsive siya, no? Yung layout. Next page. So, para naman sa hierarchy, no? Para ito sa mag-guide ng journey, no? Na ma-establish kami ng color visual hierarchy gamit ang typography at color. Ginamit namin ang League Gothic para sa bold at architectural headers na nagko-convey ng stability. Habang ang Zen Maru Gothic naman ang ginamit naming primary body font para sa better readability sa screen namin. And next, para naman po sa aming rule of third landing page, kung saan nakaposition siya ng focal points tulad ng, ayan, yung Torii Gate na malaki yan, no? Malapit sa vertical grid siya, no? Line, para magkaroon ng balance at professional look. So, So, next naman po is yung pinaka HTML structure po ng aming website. So, first, pag-uusapan po natin yung unang semantic tag po natin na header tags. So, dito po makikita natin yung mismong title and logo, same with yung ating navigation bar. So, dito po, dinidefine po yung introductory content and typically po site-wide yung controls. So, crucial po ito sa SEO and accessibility as users and bots look here first for identity and navigation. So, speaking of navigation po, ang sunod po natin na semantic tag is yung nav tag. So, dito po is nagamit po siya ng 2 beses. So, una po sa lahat is yung sa desktop navigation and yung sa mobile navigation, which is ito po. Yan. So, ang function po nito is it clearly groups navigation links, improving accessibility for screen readers, and provides a strong signal to search engines about the site structure. So yan nga po. So sunod na naman po na semantic tag is yung header na makita natin sa pinakadulo. So dito po is nagko-contain po siya ng site information, quick links, and yung social media links po natin. So ang function po niya is dinidefine po yung bottom content na kung saan po is helpful po ito sa mga users who are looking for administrative details and provides final SEO context. So para naman po sa main tag po natin, ito na po yung pinaka mismong section ng ating website. So ang function po niya is the intent is to house the unique content of the page, separating it from the boilerplate header and yung footer natin. Then next naman po is yung mga section tags po natin na makikita po natin din eh. So, na-use po ito sa carousel po natin and yung guide section and yung livewire packages list container po natin na makita dito. So, ang function po nito is groups related content, katulad nga po ng carousel guide section, tapos yung self-contained part of the homepage is na-improve po yung document outline and readability ng mismong website. And lastly naman po is yung figure tags po natin. So, saan po ba na ito nagamit sa usage ng code? So, dito po is narap po yung images inside the carousel items. Dito po. So, ang function po nito is it denotes a self-contained content, usually an image, illustration, or code snippet that is referenced as a single unit. So, next naman po is yung pinaka-search engine optimization po natin. So, unang-una po sa lahat is yung metadata na makikita natin sa
head tag or yung on-page SEO po natin. So, una po is yung meta name description po natin na ito po. Yan. So, ito po is, ang benefit po niya ay mas nakakatulong po yung ito po sa users na mag-decide whether to click yung ano po, yung mismong website po. So it is keyword rich and descriptive. So dito din makita natin yung CTR or yung critical for click-through rate natin. So this text often appears as the snippet beneath the title na makikita natin in search results. So next naman po is yung link rel canonical, yung href na https curators.asia. So andito po ito para ma-prevent po yung duplicate content issues po natin. And next one po is yung metadata. Wait lang po. Control. Yan. Meta name equals yung robot po natin. Ito po. So ito naman po is ang benefit po niya is yung crawling instruction po. So ini explicitly tells search engine robots to index this page and follow all links on it, ensuring maximum visibility. So lahat po ng link na po na yan is mababasa po ng SEO robot po natin. Then next naman po is yung mga keyword tags po natin na makita po natin din. Ito po. So dito naman po is mas nagpo-provide po ito ng additional thematic context to search engines through Google relies less on this than the actual past. Then lastly po is yung metadata po natin na yung content English. So it helps international search engines categorize the content by its language. So since English nga po ang gamit natin, mas international po yung nagagamit and na-improve yung SEO through this. So next naman po is yung semantic HTML structure po natin. So unang-una po sa lahat is yung mga H1 H1 tags po natin. So dito po, yung H1 tag po is nagamit po ito for the main topic or heading of the page, telling search engines what the page is fundamentally about. So dito po is makita po natin dito sa website natin, like yung curators and yung itong discovery of the beauty of Japan. So next naman po is yung H2 tags po natin. So dito naman po is nagamit po ito para sa secondary important sections. So this establishes a clear content hierarchy beneath the H1. So kasunudan lang din po 'yon nung nung mismong H1 tags. Then sunod naman po is yung mga header, nav, section, and footer na nasabi ko kanina. So, paano nga po ito na benefit sa SEO? So, it is for structural clarity po. So, this tags group related content logically, it logically groups related content. So, crawlers can easily identify the navigation links, the main body of the content, and the site information, improving topical relevance and scroll efficiency. So, and lastly po, gumamit din po kami ng unordered list and ordered list na tags. So, dito po is nakaka-benefit po siya sa SEO kasi po na-use ito extensively for destinations and package features. So, itong list po na ito ay tinutulungan yung structure information, making it easy for search engines to identify key points and potentially use them for featured snippets po. So, para naman po sa accessibility, readability po, gumamit po kami ng image optimization, accessibility, and SEO. So, may alt tags po tayo dito na mga ginamit, katulad po nan. So, ang benefit po nito ng alt attributes is it provides descriptive text for images. So, this allows images to be indexed in Google Images and provides crucial context. So if ever na hindi ma-read nung SEO yung mismong image is may alternative na alternative na attribute na nilagay para po mabasa ng SEO and yun nga po ma-improve po yung yung mismong visual content nung nasa page.
So next naman po ng accessibility, readability is yung ano po, accessibility quick action feature. So dito naman po is may makita po tayong mga accessibility options. Yan nga po, meron po tayong increase text size, toggle high contrast mode, turn off animations, and reset all settings. So dito naman po is nalagay po namin itong mga accessibility option para po matulungan yung mga visually impaired or yung mga, yun nga po. Then, let's proceed po dun sa unang feature po ng which is yung increased text size. So, how it helps accessibility po. So, this function uses CSS or to globally increase the size of the font across the entire website. Kung makikita nyo po, medyo maliit po siya. So, if pipindutin po natin ito is lalaki po yung mismong text across the website po yan. So, yun nga po, this is often more effective and reliable than relying solely on the browser zoom feature. So, as it maintains layout integrity. Yun nga, mas maganda tong at ano na to, yung increased text size. Kasi nga po, mas na-maintain po yung look ng website and natutulungan po siya for mga tao na may low vision and cognitive disabilities. So, next naman po natin is yung toggle high contrast mode. So dito po, this mode changes the color palette to ensure a much higher luminosity ratio between foreground and background elements. So for example nga po, ayan po. So yung white text and deep black na background is nag-switch. So from hindi na medyo makita, yan po, mas lalo po nakita natin yung content ng ating website. So this adheres to the WCAG or yung Web Content Accessibility Guidelines contrast standards. So ito po yung nakakatulong para sa mga tao na may color blindness or yung mga tao na may low vision. Next naman po is yung turn off animation. So these features disable the non-essential motion effects such as parallax scrolling na makita po natin dito sa landing page po natin and yung sliding carousel and subtle fade-ins and complex CSS transitions like the animations handled by GSAP scroll trigger in your code. Yun nga po. So, kapag tinurn off po natin to, is mawala po yung mismong animation nung landing page po natin. And nakakatulong po ito sa mga tao na may vestibular disorders or yung mga tao na may cognitive disabilities and seizure disorders po. So, yun po sa HTML structure po. Then, sunod naman po na pag-uusapan natin is yung CSS structures po natin. So, dito po is gumamit po kami ng structured divs na kung saan po, yung code po is dine-demonstrate ang structured approach to layout using nested div elements. So, the section serves as the main container for the booking guide, while the title section, yun nga po, is ginugroup niya yung heading and underline, separating the title visually from the steps. Then, gumamit din po kami ng display flex na makikita po dito. Kuwari po dito sa guide. So, dito po is naka-display flex po siya. Meaning po na one directional po siya. Meaning, kapag tinignan po natin siya dito, sa mobile view is magiging responsive po siya. And mas, nga po, magiging vertical na po yung instead na horizontal yung ating view ng guide section. So, dito po gumamit kami na nasabi na kanina ni Ives na Bootstrap Flexbox-based grid system na kung saan nagiging mas responsive yung aming website using this Flexbox na system. So, yun lang po para sa part ko po. So next, since hindi tayo makakapag-record or makakapag-share screen exactly or directly on the Gmail, pero still nandito pa din naman yung Gmail natin, we will continue recording this dun na lang sa pinaka-OBS natin. So ang kina-capture niya currently is yung pinaka-screen natin. So we are currently dun sa website natin na pwede din yung i-visit if you are going to go to the link na Asia. So, first na syempre kailangan natin gawin dito is
yung pinaka-login natin. Pero we want to pinpoint this current situation natin na kung saan we are on a public route. Later on, we will try to understand ano ba yung mga routes, paano ba gumagana yung routes and authorization, ano ba yung mga pages na specifically for those authorized users only. No, currently, ito yung mga for public na kahit hindi ka naka-login is pwede natin siyang i-explore. So, let's try creating an account. Once we click on the login button on the top right corner is lalabas na si pop-up modal natin na mag-a-ask kung login or register. So first, looking at our login modal, we can see na pwede tayong mag-continue on choosing an account between Facebook and Google. So, if wala pa tayong account, once we click it, automatically magre-register na siya. And if meron naman tayong account, once we click it, automatically maglalagin na siya using that social media or using that social login. Can be Facebook or can be Google. So that is working since we are using an API integration for our Google and Facebook. So let's try to create an account. So if we are going to try to put a email na currently is meron ng account, lalabas siya diyan na this email is already registered. Pero in our case is we will be using this email just to test it out. No? So let's try to put our full name and password. Pero yung question natin dito is bakit parang ang unti ng mga informations na kailangan natin just for us to register? Later on, we will see na meron tayong specific pages na mag-a-ask nung other informations natin such as the number and yung pinaka-address natin. So currently, we are on the registration part na kung saan mag-a-ask tayo na or mag-a-ask yung system ng OTP. So going to our Gmail account, makikita natin si OTP which is 7022278. So 70222 70278. So yun. After that verification is nandito na tayo sa one last step which is for filling yung pinaka-account natin. Ano ba yung mga informations na kailangan natin? Of course, dapat eligible tayo dun sa ating age natin na this is to let the team know, no, yung mga booking or yung flight team natin sa ating travel agency na ilang taon na ba yung pinaka user or traveler natin. Since in some airlines, hindi sila napayag or may strict rules sila regarding sa mga minors traveling abroad. So, next naman is let us put our numbers. 4852. Okay, then next is yung pinaka-address natin. So, yan. Then, we will now going to activate our account. So, currently, nandito tayo sa pinaka-main dashboard ng users natin na yung mga trips, once we book, is lalabas dito. Pero later on, we will go deeper into that. Pero, if we click the browse, is lalabas na yung pinaka-browsing natin. Then, next we need to look at is paano nga ba nangyari in the back and side yung pinaka-login register natin. So, we will be going to sa pinaka-codes natin. So, firstly, yung pop-up modal na lumalabas dito is itong ating authblade.php na kung saan meron tayong login form. So, first before we go that way, so let us try to understand muna yung pinaka-framework natin na ginamit, which is a Laravel framework. So, the first question to ask is, bakit nga ba Laravel? This is not just
a normal framework na, or maybe all the frameworks are like this, pero ito kasing Laravel is much more on a MVC style or yung mobile, yung pinaka um, model view controller style of architecture. So, ano nga bang ibig sabihin nun? So, si Laravel kasi is nag-o-offer siya ng mga added security na pwede nating ilagay. For example, is ito na lang sa ating forms. We can see na dapat merong at CSRF, knowing that is a cross-site request forgery, no? So, parang pine-prevent niya yung pinaka paggamit or nung request dito sa form natin because we know na once we submit a form, nagre-request siya on our backend. So, paano nga ba siya nape-prevent? So, nagkakaroon siya ng parang specific ID na magiging unique lang during this transaction because we know that the cross-site request forgery is using a true request, then yung request na yon is gagamitin natin on a bad side. Pero since we are using a Laravel with the added feature of at CSRF is we cannot reuse that request sa ating parang pinaka other intention. Okay, so looking at bakit nga ba Laravel? Bakit nga ba MVC? So, pag kasi MVC yung sinabi natin is we have the three parts which is the model, view, at yung ating controller. So, this also connects dun sa client-server interaction natin which is yung pinaka easiest way to understand is yung pinaka-MVC natin. We can set these views, no? Itong views natin, lahat ng code dito is for a client side. Ibig sabihin, lahat ng to is accessible from a client side. Yung mga HTML, CSS, JavaScript, those are part of the view. So, once we go to a backend or yung server side natin, doon naman papasok yung ating mga controller. Nandito yung mga functions ng mga email. For example is yung pag-validator, yung pag-interact niya with the database. Those are a server-side part of programming. So, using MVC, makikita natin clearly yung boundary between this backend and this front-end. So, ito yung front-end natin. Lahat sila nasa views. Yan. And yung backend naman natin is itong mga controller na nag-i-interact sa ating sa model which is the parang some sort of a view or a face of the database. So, let's go back dun sa pinaka-authentication natin. So, we know the at CSRF. Next is the validators. So, once we submit this, magkakaroon tayo ng client-side validation which is itong sa login form natin. So, to be specific and fast, no, sine-check niya lang naman kung may laman yung email para sabihin required to. This is for the login ha. Itong part na to. This is for the login. Then, i-check niya din if yung password niya is 6 characters ba or magiging invalid siya. Meanwhile, ito naman is yung pinaka sa registration naman natin, nagkakaroon din siya ng checking on those data. After this, pag pumasa yung request natin dito sa validator na to, it will go to our routes. Ito naman yung parang pinaka-way nung pinaka system natin. This is where the authentication, authorization, and added security sa ating framework. Since we are using a framework, no, let's make it fast and easy to understand. These are the public routes. Ito yung routes na pinakita ko sa inyo kanina, yung pinpoint natin na ito yung pwede mong ma-access if if hindi ka naka-login. Next naman is meron tayong para sa mga guests. Ito naman yung mga hindi pa nagla-login pero
they're trying to do something on the website na importante. So, different siya on the public route since ito is possibly or specifically is functions regarding a certain user. So, user ka na, hindi ka na basta public lang. Ayun. Next is yung sa routes natin for the customer. As we can see, no, if customer ka, pwede mong puntahan to mga routes na to. Ano ba tong mga routes na to? Ito yung mga specific functions na gagana lang if pumasa ka sa verification. So, if customer ka, you can go inside these routes or pwede mo siyang ma-access. Paano nga ba nagkakaroon ng checking? We use this middleware ng Auth Web. Later on, we will see that on the back end. Paano nga ba gumagana si middleware? Ano ba si middleware? Ano ba si authentication web and everything? The next is for the admin. Dito naman is dapat admin ka. Middleware auth admin. Meanwhile, dito naman sa kabila is auth web. Then, inaalam kung customer ka ba. So, base dito is nagkaroon tayo ng login, customer class, customer auth controller, login. So, if maglalagin tayo, dito siya papasok. Which is itong function na to. Same process, validation, backend validation, check mo yung email, required dapat siya, and dapat email siya. Okay. Next naman, pag pumasa tayo dyan is, i-attempt niya yung credential na in-enter mo, and yung request is, mag-go-on siya nung session natin. I-regenerate niya. So, ito yung pinaka-session handling in Laravel, which is added security since if we call this, no, automatically magkakaroon siya ng auth for the authentication and everything. No. Now, once nag-log out naman tayo, makikita natin authguard web logout. Then, yung session natin is may invalidate, magre-regenerate ng token at i-redirect na tayo dun sa pinaka-home natin. Same goes with the registrar or register. Another validation dito, check natin si email sa customer. Dito naman is yung paghahanap ng email if existing ba siya or hindi. So, since we are also using Laravel, we are not using SQL queries anymore. No. So, meron kasi tayong Laravel Eloquent, ORM, na kung saan, imbis na gumamit ka ng SQL, na set up ka ng sanitizing and everything for added security using parameterized values, dito kay Laravel, if we use Eloquent, may added security na siya, automatically, ginagawa niya na yon. Mas madali yung interaction natin with the database and as well as madali na din yung paggamit natin doon. For example na lang dito na imbis na select from user, then where email is equal to this email, we just use the customer find email. Parang ganun lang. So, napakadali niyang hanapin or napakadali niyang gamitin. At the same time, meron tayong security na kasama na. No? So, still uses MySQL, still uses SQL queries, pero internally niya ginagamit yon. So, ayun lang naman kung bakit tayo nag-Laravel, ano yung authentication, MVC, validation, yung added security natin for authorization, CSRF, parameterize and sanitation ng data. So, next naman is yung magiging CRUD natin. Wala kang mic, Maron. Sorry. First one is nandito tayo sa admin panel.
And then dito is nandito yung sa crude operation. So first one is mag-rate tayo ng package. And then wait. Yun. So first one is nandito tayo sa admin panel nga. So dito is mag-create tayo ng page ng packages. So kapag kinilik natin yung kanina na na create new package is pupunta tayo sa another form. So dito is ilalagay natin yung package name. Package name ko is Chidori Gapuchi, and then destination natin is Japan, and then person is 3, then price per person is 300, then 2 days and 3 nights. Baliktad pala. 3 days and 2 nights. So dito is pwede tayong mag-insert ng picture. So meron ako dito naka-provide na cherry blossom. So dito is hotel information, like 3-star hotel. And then sa tourist naman is yung famous cherry blossom. Then once na napila pa na natin yung yung kailangan is gagawin na natin is i-save natin yung kanyang package. So once na ma-save is i-read naman siya nung sa crude na kapag punta tayo ng admin package nga, kukunin naman ni Laravel para dun sa read ang lahat ng packages gamit yung like package, latest at get. So dito makikita natin yung ating package name, then destination yung Japan, to 3 days and 2 nights, and then yung ating price per person na $300. So once na na-read na siya is i-display siya dito sa ating managed packages. So once na pumunta tayo sa curators and then sa package, na andito na siya. Nandito siya sa ating package na nilagay. And then para naman sa update is i-discuss ni Cloud Pahardo. Then yung sa update naman po is, yan, sa edit po, meron po tayo edit. I-click mo. Ayan, dito lang, mag-update lang tayo pag may gusto lang tayo edit. Kunyari, ayan, yung duration ng natin, yung ibubok, papalitan natin. Sige, try mo. 3. And ayun, i-update lang po yung package. Tapos ayun, ayun, okay na po siya. And dun po sa edit ulit, balik ka sa edit. Pwede din dito pala i-delete yung images. And once na ma-delete yan and then ma-update, automatic na lalabas na din agad sa packages natin. And yung sa Maron, sa user. Sige, okay na pala yan. Yan na lang. And yung kapag sa delete naman, delete ng mismong package, ayan, pag sa dito naman si delete is talagang madi-delete na lahat and hindi na maibabalik pa. So ayun, try mo i-delete. Ayun, wala na siyang yung package na ginawa kanina. So ayun lang.
So yung kung kanina is pinakita natin yung crude operation dun sa ating managed packages, is ngayon naman is ipapakita natin yung ating booking processes. So first is yung mag-browse muna tayo ng packages. So ayan, dito sa packages natin is makikita nyo yung list ng ating packages na kanina is ginawa dun sa ating admin panel. So dito sa ating na ito, section is pwede tayo mag-search. Yan is magano na yung lahat ng may kaugnayan dito sa na words na Kyoto. Then pwede rin tayo magano ng price range. Yan, under 1,000. Yan, kung makikita natin is yan. $520, $599, and $600. Then, pwede rin naman yung duration natin. Yan, kung makikita natin, 4 to 7 is, yan, may nakikita natin dito is 5 days, 5 days, 7 days, yan, yan. Oh, so, next naman is, example is, i-view na natin itong na to. Yan, kung makikita natin dito sa part nitong package na ito is, makikita natin dito yung natin, yung pag-book sa ating trip. So, first, ang gagawin natin is yung pag-select ng date. So, example is, bukas na tayo alis yan, 21. Then, number of travelers, example is 3. Yan, automatic na siya magka-count based dun sa number ng travelers. Yung base natin na 520 multiplied by the number of travelers. Tapos, pwede rin tayo maglagay ng special notes. Example is yung may allergy, halimbawa, yun. Then, next, naman natin dito? So, dito pala sa page na ito, is makikita din natin yung mga other images ng ating packages. Yan. Then, yun. Next naman natin gagawin is, syempre, kung maayos na yung ating sa booking, is i-confirm na natin to. So, dito sa confirmation natin, is kung makikita nyo, meron tayong secure checkout, which is yung from PayPal or yung debit card. So, let's try with PayPal. So, hindi lang kita doon sa screen yung sa PayPal. Mag-share screen ka kuya ng kita na. So, balik tayo dun sa packages kanina. Hindi pala nakita eh. So, yun nga, dito is yung first natin gagawin is mag-select ng starting date. Halimbawa dito is 21. Then yung number of travelers. Tapos yung base price multiplied by the number of travelers. Yan, makikita na natin yung total. Tapos dito sa page na ito, kung makikita natin is pwede na natin makita yung iba pang mga images ng ating packages. Tapos, next natin gagawin, syempre, yung sinabi ko nga kanina is yung confirm booking. Yan, dito. Kita na natin yung secure checkout natin, which is pwedeng PayPal or debit card. So, let's try with PayPal first. Yan, kung makikita nyo dito sa ating PayPal, ayan, maglalagin tayo. Yan. Dito pala sa PayPal na ito is hindi siya tunay na na account. Gumamit tayo ng sandbox para ma-test natin yung payment system natin. Kung makikita nyo na dito yung price ng ating packages kanina, then once na kinomplete na natin yung purchase, yan, once na na-confirm na natin na-complete na natin yung sa PayPal, is mag-a-appear na siya dito as pending yung ating
Yan, kung makikita nyo, dito is, yan, nandito na yung transaction ID nung sa PayPal kanina. Tapos yan, pending pa din siya dahil aantayin natin yung sa part ng admin. Para siya, i-activate. So ayan, kung makikita nyo na dito sa ating admin panel, is ito yung yung customer na kanina. Dito is meron tayong quick action na pwede natin siyang i-approve or i-view muna natin yung yung details nung natin, nung nag-book. So kung dito sa sa booking, yan makikita niyo kung ano yung booking type, yung destination, yung mga schedule, yung person. Tapos dito siyempre yung pinaka-important sa lahat is tong transaction ID, which is pwede nating i-verify dun sa PayPal na natin kanina. Sa PayPal account natin. Tapos yan, pwede na natin tong i-reject or i-verify. So, i-verify na lang natin. Yan. Once na approve na siya, pag lumipat tayo dun sa ating customer account, yan, makikita na natin dito is verified na siya. Payment verified and confirmed. So then, verified na siya and confirmed is nag-generate siya ng QR code. Which is itong QR code nito is yung ating ipapakita natin dun once na pumunta na tayo dun sa ating destination. Halimbawa is dun sa ating travel agency na dun sa destination natin. Halimbawa dun sa mga bus tours or yung mga So ayan, ano ba nga makikita natin dito? Yan, kung makikita nyo, may nakasulat dyan na link, pero hindi natin siya makita dito. So, hindi na naman natin siya may scan. So, testingin natin sa source code. So, inspect na lang pala natin. Hindi pala kita sa screen. So, yun. Dahil hindi siya kita sa screen, hindi ko na lang siya may papakita. Pero, yung talaga na ito is, kung once na in-scan to, is magdadirect siya sa isang page kung saan nakasulat doon na yung booking na ito is verified by our administration, sa Kiray administration. So, example is magkaroon naman tayo ng problema sa booking na ito. Halimbawa to, yung booking number 26. Nagka-problema tayo. So, ano bang gagawin natin? Then, ang gagawin natin is mag-create ng ticket about sa booking na ito. Halimbawa ito is number 26. Yan, kung makikita nyo, ang gagawin lang natin is mag-open ng tickets. Piliin natin yung booking na i-ano natin na meron tayong issue, which is yung booking ID 26. Tapos yan, pwede tayong kung ano yung halimbawa urgent emergency. So issue is halimbawa is duplicated halimbawa yan, nag-duplicate yung ating yung sa payments natin, then i-describe natin syempre halimbawa na doble yung ating yung sa payments. So yun sa pwede na tayong mag-attach ng screenshot as proof, pero yun, wag na lang nating So next na lang natin gawin is i-submit natin yung ticket. So once na nasubmit na natin yung ticket, is kung makikita natin yan, nag-appear na siya dito. Then paglipat naman doon naman sa part ng ng admin side is makikita na rin niya yan. So ipakita natin doon sa part ng admin side. Ayan. Dito is yung yung last nating na support tickets, makikita na natin dito, which is ito. Ayan. Dito sa part na ito, pwede nating mag-reply yung halimbawa yung admin. Then yan, may send, halimbawa ng reply. Then once na na-solve na, is pwede na itong i-close ni admin.
Yan, once na close na siya, is hindi na hindi na siya mare-replyan pa nung ating customer. Yan, kung makikita nyo is ticket is closed na. Yan, dun lang yung sa part ng pag-booking natin sa ating website, which is yung ating key raters.